Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Diyos sapagkat muli tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita sa umagang ito. Ngunit bago po yon, tayo po muna ay mag-alay ng mga papuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Tunay na ang Diyos natin ay napakabuti at tapat magpakailanman. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagkukulang. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinahin katapatan niyo ay naroon. Aming Diyos, wala na ngang ibang Panginoon. Aming Diyos, kay buti niyo. Aming Diyos, kay buti niyo. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinahin katapatan niyo ay naroon. Aming Diyos, wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig niyo ay tunay, ang pag-ibig niyo ay tunay, at walang kapantay. Kapangyarihan niyo ay walang katulad. Pupurihin kayo ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig niyo ay tunay, ang pag-ibig niyo ay tunay, at walang kapantay. Kapangyarihan niyo ay walang katulad. Pupurihin kayo ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig niyo ay tunay, Panginoon. Ang pag-ibig mo Hallelujah, ay tunay. hallelujah, Jesus. At walang kapantay. Kapangyarihan niyo ay walang katulad. Pupurihin kayo ng lahat ng may buhay. Aming Diyos. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sa inyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon. Sa inyo ang lahat ng kaluwalhatian. Sa inyo ang lahat ng pagsamba. Sa inyo ang lahat ng pasasalamat sa lahat ng may buhay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa panibagong buhay. Salamat po sa panibagong lakas. Salamat po sa panibagong pag-asa na sa inyo lamang nagmumula, aming Diyos. Hallelujah. Napakabuti po ninyo, Panginoon. Karapat dapat kayong parangalan. Karapat dapat kayong itaas sa aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Panginoon, sa umaga pong ito, hayaan po ninyo na ang banal ninyong Espiritu ang siyang kumilos sa amin. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan sa inyong mga salita. At nais po namin, Panginoon, na mas lalo ka naming makilala. More of you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa umagang ito. Patuloy po kaming nagtitiwala at nananampalataya sa inyo, Panginoon. Samahan niyo po kami sa umagang ito. Purihin po kayo, luwalhatiin po kayo sa inyo ang lahat ng pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen. Purihin po ang Diyos. Morning po sa bawat isa. Hallelujah, purihin ang Panginoon sa umaga pong ito. Muli, narito po tayo sa Doropay Torres, Dinalupihan, Bataan, sa pangunguna ng aming District Supervisor, Reverend Ronald Bacani. Purihin po ang Panginoon. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Kamusta po ang naging Pasko natin? Paano nga po natin ipinagdiwang yung Pasko natin?
Yan. Paano po tayo ngayon sa mga gaganaping tawag dito pagdiriwang ng bagong taon na nakasanayan ng marami. Anyways, ganun pa man, salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay patuloy na napapapurihan sa mga buhay po natin sa araw-araw. Salamat sa pag-iingat niya sa ating buhay. 2 araw na lang. So, halos 2 araw na lang po is mawawala na yung 2020 at darating na yung 2021. Yan. Salamat sa Panginoon. Mag-aaral po tayo ngayon ng kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay makipagbukas sa akin sa aklat ng Pilipos chapter 3 verse 13. Yan, good morning po sa lahat. Ito po ay karaniwan na nating nababasa, no? Sa aklat po ng Pilipos chapter 3 verse 13 to 14. Yan, atin pong basahin. Ang sabi po rito, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na makarating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa magitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. Okay, ulitin po natin. Pilipos chapter 3 verse 13 to 14. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa magitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. At gaya nga po ng sinabi ko sa kanina, 2 araw na lang po before the end of the year and papasok na po yung 2021. Tama po. At ang sabi ng marami na ang 2020 ay worse na taon. Nakita lang kasi ng marami na hindi maganda yung mga nangyari. Pero ang katotohanan, mabuti pa rin ang Panginoon. Sa kabila ng sitwasyon na hindi maganda, no, na nangyari sa buong mundo, sa Pilipinas, doon kasi nakapokus yung mga tao eh. Nakalimutan nila na mayroong Diyos na mabuti. Sa anumang sitwasyon, nananatiling mabuti ang Panginoon. Ngayon, sa ating pag-aaral, ang pamagat po ng ating pag-aaral ay forget the past and press on. Yan. Ito ay karaniwan na lang nating naririnig o maraming beses na nating narinig at paulit-ulit. Ito pong talatang ito ay nagpapaalala sa atin. Yan, nagpapaalala sa atin o reminder sa bawat isa po sa atin. Ang pag-uusapan po natin ay past, present, and future. Ano ba yung matututunan natin dito sa salitang past, present, and future? Okay, 3 bagay. Yan, salamat po. Forget the past and press on. Yan po yung atin pong pag-uusapan. Na may magandang epekto para po sa bawat isa po sa atin. Yan. Yung salitang past, yan, alam naman po natin yan, yung nakaraan. Okay? Ang sabi po rito,
Ang past ay history. Ito ay kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na aral sa buhay. Okay? Yung nakaraan ay merong tinatawag na negative side at positive side. Okay? Learn from it but live it. Yung bagay na nakalipas, yung kahapon o nung nakaraan, iba, meron dapat tayong tinatawag na natutunan. Una, sa past o sa nakaraan, kailangan meron tayong natutunan. Okay? Meron nga po ba tayong natutunan about doon? Meron pong isang driver, no? Isang driver na sino po yung nagda-drive dito? Bawat isa po sa atin, karamihan, marunong na mag-drive kahit nga mga babae. Sa motor na lang. Di ba kung bago ka pa lang doon sa pinuntahan mo, tapos hindi mo alam na mayroon palang hams. Bigla kang nasaldak. Sa tawag po doon, nasaldak eh. O kaya, yung hindi mo alam na mayroong hams, biglang maaaring ikaw ay gumewang o nagulat yung motor mo. Hindi ba pagkatapos nun, sa susunod na balik mo, alam mo na mayroong hams. Hindi ka na hihinto ka na doon, magpepreno ka na, magmiminor ka na. Hindi yung hindi ka nakapagpreno doon sa hams, tapos sa susunod na balik mo, hindi mo pa rin alam. Dapat alam mo, di ba? Alam natin na merong hams na yon sa susunod na balik po natin. Ngayon din naman, naalala ko po yung sa Bible School. Sa Bible School, yung dun po sa dorm ng mga lalaki, mababa po kasi yung ano yung tawag sa ganyan, Koy? Yan. Ay, yung pinaka ganun ng sa Bible School, sa room ng mga lalaki. May mga nauuntog po dun eh. Pero isa po ako sa hindi pa nauntog po dun Sa loob ng halos 2 taon, hindi po ako nauuntog doon. Okay? Yung dorm ng mga lalaki na yon, karaniwan may mga nauuntog doon. Tapos pag nauntog ka na doon, dapat alam mo na umiwas doon. Kasi yung kahoy na nandun sa dorm ng mga lalaki, kung alam nyo po yun, o nakita nyo na po, hindi iiwas yun Hindi iiwas yun, kundi ikaw yung iiwas. Ibig sabihin, meron kang natutunan doon sa pagkauntog mo nung nakaraan. Nagets po ba natin? Amen po ba? Na kailangan meron tayong natututunan doon sa mga bagay na natatapos sa ating buhay. Sa mga nakaraang nangyari sa atin. Kailangan magkaroon po tayo ng salitang evaluation sa buhay po natin. Nung nakaraan, naging pasaway ka, natural, hindi ka na magiging pasaway ngayon. Nung nakaraan ay mainitin ang ulo mo, nagkakaroon ng medyo hindi magandang resulta, matuto po tayo doon. Matuto po tayo sa mga bagay na pagkakamali natin nung nakaraan. Ito po yung magandang side ng nakaraan. At yung mga nakaraan, dun ka merong paghuhugutan. No? May paghuhugutan ka na aral sa buhay. Hindi ka na katulad ng dati. Okay? Iyan po yung dapat na mangyari sa atin. At kailangan, huwag na nating balikan yung nakaraan. Ang sabi diyan, learn from it, but live it. Hindi rin maganda yung babalikan mo yung nakaraan. Bakit? Ito yung negative side ng nakaraan. Binabalikan mo pa yung dati mong buhay.
o yung hindi magagandang nangyari sa iyo. Hindi makakatulong yun kapag yung mga hindi magagandang nangyari is patuloy mong maaalala. Yung isip po natin, totoo po yan, hindi po yan nakakalimot. Nalimutan nyo na po ba nung bata kayo? Di ba po hindi naman? Lagi nating naaalala yung mga nakaraan sa atin. Ayun, sabi ni Brother Julius, bawal mauntog. Okay? Yan. Yung mga nakaraan natin, hindi yan natin nalilimutan sa isip natin. But eto po yung yung mga bagay na nagawa mo ng pagkakamali, hindi mo na dapat yun balikan. 'Di ba? Yung paghingi ng tawad, hindi mo na binabalikan yung ginawa mo. Parang ganun yan, paghingi ng tawad, na nagbabago na yung isip mo patungo dun sa dati. Okay? Huwag nang balikan pa yung nakaraan. Sabi sa Lucas chapter 9 verse 62, pakibasa po natin. Lucas chapter 9 verse 62, ito rin yung hindi maganda na nagagawa ng mga anak ng Diyos o ng mga sumusunod sa Panginoon. Sa aklat po ng Lucas chapter 9 verse 62, at ganito ang tugon ni Jesus, sino mang nagsimulang mag-araro ngunit panay ang lingon ay hindi karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Tignan nyo yung hindi magandang epekto ng pagbalik sa nakaraan. Sino mang nagsimulang mag-araro ngunit panay ang lingon ay hindi karapat dapat. Yung lingon ka ng lingon, naiisip mo lagi yung ganito, yung masamang nangyari sa'yo, yung ginawa sa'yo ng tao. Hindi mo malimut-limutan, yun yung hindi magandang side ng past o ng nakaraan. Kalimutan mo na yung mga bagay na ginawa sa'yo, mga kasakitan ng damdamin. Si Pablo, anong sinabi niya? Nililimot ko yung nakaraan. Ibig sabihin yung mga negative side na nangyari sa kanya, teka, hindi ko na yun babalikan. Hindi ko na iisipin yun. Baka magdamdam pa ako, baka ikakirot pa ng puso ko yun. 'Di ba? Naghiwalay ng magkasintahan, hindi pa rin malimot-limutan ang kasintahan na yun. Meron ng asawa yung dating kasintahan. Kaya minsan, ang mga buhay-buhay is nagiging worse dahil binabalik-balikan pa yung nakaraan. Yung girlfriend niya nung nakaraan, may asawa na, gusto pa niyang balikan, which is hindi na. So, hindi talaga magandang epekto kapag namumuhay tayo at binabalik-balikan pa natin yung nakaraan. Although, matututo po tayo doon. Pero, hanggat maaari, yung mga masasamang bagay, kasakitan sa damdamin, wag na po nating balikan. Okay? Hindi na po natin kailangan balikan. Purihin ang Panginoon. Pangalawa, o pangatlo na siguro, ay yung pagiging matured mo. 'Di ba? Pagka umalis ka na sa nakaraan, o umuusad yung panahon, tinatawag na itong maturity mo. Hindi pwede kasi na kapag ka sa nakaraan, bumabalik-balik ka pa, ibig sabihin hindi ka pa nagmamatured. So, hindi ka pa lumalago. Yun, yung tinatawag na move on. Kailangan maging matured tayo. Pagka kasi tinawag na matured, dumaan yan sa level ng elementary, di ba? Hindi na natin pwedeng tayo ay college graduate o tayo ay mga magulang na, tapos gusto pa natin maging elementary tayo.
ay sana mabalik yung nakaraan, yung elementary. Gusto ko yung nakaraan, yung ano, sarap yata na maging baby uli. Na inaabot ka, na ineheli ka pa. Di ba hindi maganda, mga kapatid? Kailangan maging matured po tayo. Wag na yung paulit-ulit na nangyayari po sa atin. Tulungan po natin yung ating mga sarili. Tumingi tayo ng tulong sa Panginoon na maging matured po tayo dun sa mga naranasan po natin sa buhay. Okay? Yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo, nililimot na yung nakaraan. Yung mga masamang bagay na nangyari sa iyo, kasakitan na nangyari sa iyo, mga taong nanakit sa iyo, kalimutan mo na yung ginawa nila. Magpatuloy ka, kapatid. Okay? Ayan po yung matututunan po natin doon sa nakaraan. Ngayon naman, patungkol naman po, mamaya po, sabihin po natin yung kabuuan nito ha. Yung pangalawa naman, future. So sa kasalukuyan. Ano po ang matututunan natin dito sa kasalukuyan? Yan. Ngayon, ano yung naiisip mo na positive side? Ang salitang ngayon o tinatawag na present ay opportunity. Okay? Opportunity po. Oportunidad. Anong meron ka? Hindi katulad ng kahapon nung nakaraan. Ito ay tinatawag na, kasi yung nakaraan, parang pinalagpas mo na pagkakataon, ang sabi. No? Yung nakaraan, parang pinalagpas mo na pagkakataon. Ngayon, yung present, ito na yung panahon na magkaroon ka ng oportunidad. Ano ang meron ka? Talento, pag-aari, kakayahan, o anumang bagay na meron ka ngayon, ipagamit po natin sa Panginoon. Isang oportunidad na magamit ng Panginoon. Meron kang talento, ipagamit mo yan sa karangalan ng Panginoon. Kung meron kang pag-aari, meron kang kayamanan, ipagamit mo yan sa Panginoon, sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung kasalukuyan ay napakaganda rin. Dahil ito ay, kung nalagpasan mo yung mga pagkakataon na dapat mong ginawa, ay gawin mo na ngayon. Yung hindi mo nagawa noon, gawin mo na ngayon, kapatid. Hindi ka nakasuporta sa church, sumuporta ka ngayon. Hindi mo na ibigay yung talento mo, hindi mo na ipagamit sa gawain ng Panginoon, ipagamit mo ngayon. Yan yung napakaganda para sa atin dito sa tinatawag na present o sa kasalukuyang panahon. Magpagamit ka ng husto sa Panginoon, italaga mo yung buhay mo sa Diyos. Amen. Yun lang po yung. Huwag mong hayaan na lumipas yung nawala. Nawala kang magagawa sa Diyos. Yan. Ito na rin yung pagkakataon na kung meron kang hindi nagawa sa pamilya mo, gawin mo na ngayon. Hindi ka naging maayos sa pamilya mo, sa relasyon mo sa asawa mo, sa mga anak mo dati, o ngayon gawin mo. Gawin mo yung mabubuting bagay
sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Panginoon ngayon na. Kapatid. Okay po ba? Okay, doon naman sa future. Dito, alam naman natin karaniwan na o lumang-luma na yung salitang New Year's resolution. Sino po yung nakarinig na? Alam naman po natin yan, tayong may sapat na gulang na naging trending lagi yung salitang salitang New Year's resolution. Yung mga plano, dito na papasok yung planning. Okay? Planning. Ano ba yung plano mo sa buhay? Ano ba yung iniisip mo na gagawin mo sa future? O bukas, ano yung naiisip mong gawin? Okay? Ipagkatiwala natin sa Panginoon yung mga gagawin natin. Hindi ito basta-basta. Amen. Ang sabi nga po dito, we don't know what will happen. Okay, take note po ito, napakaganda. We don't know what will happen tomorrow, but we know who holds tomorrow. Okay? Tingnan, ano po natin? Ulitin ko po. We don't know what will happen tomorrow. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. But we know, at alam naman natin, who holds tomorrow. Sa kamay ng Panginoon. Ipagkatiwala natin yung bukas. Okay? Huwag tayong plano ng bara-bara. Huwag tayong, eto gagawin ko. Ganto ang gagawin ko. Pero wala naman sa kamay ng Panginoon, hindi mo ipinagkakatiwala. Amen. Maraming sinasabi sa aklat ng Kawikaan na ipagkatiwala mo sa Panginoon yung buhay mo. Isangguni mo sa Panginoon yung mga plano mo. 'Di ba? Nasa tao yung pagbabalak, pero sa Diyos yung nagpapatupad. Minsan nakasalig lang tayo sa sarili nating sarili nating gusto. At hindi yung gusto ng Panginoon. Sa sarili nating plano at hindi plano ng Panginoon. Sa sarili nating kalooban at hindi yung kalooban ng Panginoon yung nangyayari. Tuloy, kabiguan, disappointment yung nangyayari sa atin. May mga nagpaplano na mag-business talaga naman. Dahil nga nakasalig dun sa kanyang kakayahan na magaling mag-business. Yun, nalugi ang business. Lugi. Kailangan, lahat ng bagay, iluhod natin sa Panginoon. Gusto nating makita yung future natin. Nakukuha yan sa masidhing pananalangin at pagluhod sa Panginoon. Gusto mong malaman ang future mo, merong paraan. Makipag-ugnayan ka sa Panginoon. Magiging maganda ang future mo. Isangguni mo lahat. At yung tinatawag nating, di ba may planning po tayo, meron din tayong tinatawag na focusing. Yung pinofocus po ng ating mga mata. Ano ba yung gusto natin? Saan ba tayo nakafocus? Ang present ay napakahalaga. Ang past and present mahalaga din yan. Pero napakahalaga ng future. O yung darating. Sapagkat dito makikita kung ano yung pinopokus mo. Ano yung pinagtutuunan mo ng pansin. Sa ganito, panigurado.
Kasi dahil nakatuto ka doon, yun yung inisigurado mo. Yan. Gusto nyo na maging maayos po tayo sa future natin. Focus on God. Mag-focus ka sa Panginoong Jesus. Fix your eyes sa Panginoong Jesus. Magiging maayos po yung future natin. Katulad ng, ulitin naman po uli natin, we don't know what will happen tomorrow. But we know who holds tomorrow. Yun lang, maliit na salita, pero nakita naman po natin na nagsasabi na ang Diyos, hawak niya sa kamay niya yung kinabukasan o yung darating na panahon. At alam naman po natin, sa lahat ng panahon, mabuti ang Diyos at mabuti yung plano niya. Amen. Mabuti yung plano ng Diyos sa atin, kapatid. Kung bago ka pa lang na nanonood ngayon, mayroong plano yung Diyos sa iyo. Mabubuting bagay. Gusto niya na maging maayos ang buhay mo, maging maayos ang pamilya ng bawat isa sa atin. Yung sarili mo, maging maayos. Kung bago ka pa lang, kapatid, na nanonood ngayon, nako, iba yung Diyos pag magplano sa atin. Marami tayong plano na hindi natutupad, hindi nangyayari. May mga plano tayo na minsan nabibigo tayo. Na gusto natin ganito, ganyan. Alam niyo yung focus ni Apostol Pablo? Balikan nga po natin. Ang sabi ni Apostol Pablo, nagpupunyagi ako. Nagpupunyagi siya patungo sa hangganan upang makamta ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa magitan ni Kristo Jesus. No, ang focus niya yung Panginoong Jesus, yung gantimpala na ibibigay ng Panginoon. Kaya naman, pag nakapokus ka, hindi mo iniintindi yung mga bagay-bagay. Hindi ka nakatingin sa mga kapatiran, hindi ka nakatingin sa ibang tao. Kasi nakapokus ka nga eh. Tama po mga kapatid. Hindi yung iniisip mo, tong kapatid na to, wala namang laging walang ginagawa. Hindi ba numahayo? Hayaan mo sila. Hayaan mo yung mga tao na ayaw maglingkod sa Panginoon. Huwag ka mag-focus dyan. Ang fokusan mo, ano yung gagawin mo sa Panginoon? Ano yung the best na magagawa natin sa Panginoon? Praise God, salamat po sa Panginoon. Alam po sa Bible School na nung nakaraang tour, tawag dito, mission, hindi po ako nakasama. Alam po sa Bible School na hindi ko kaya yung mapagod, hindi ko kayang maglakad ng malayo, hingalin. Pero alam niyo po, mga kapatid, isang patotoo. Dahil nakapokus tayo sa Panginoon, binigyan tayo ng lakas ng Panginoon. Kahit sa bundok po ngayon, nakakapaglakad na ako. Na dati hindi ko po nagagawa. Nahingal na po ako dati. Kapag humahayo ng medyo may konting kalayuan, inihingal na po ako. Nangihina na po yung katawan ko. Pero sa biyaya po ng Panginoon at sa tulong ng Panginoon, glory to God. Alam niyo po, meron po tayong hinahayuan ngayon, mga kapatiran, mga ilang pamilya sa bundok pa. Nakakatawid po tayo doon, praise God. Salamat sa Panginoon. Maayos po ang katawan po natin. Mag-glorify nawa natin ang Lord. Magawa natin yung the best natin. Kung merong future, gawin na natin yung pinakamainam natin na paglilingkod sa Panginoon. Katulad ng lagi kong sinasabi dito sa ating church. Dito po sa ating church, no? Lagi ko nababanggit at paulit-ulit ko nga binabanggit.
Gawin na natin yung pinakamabuti natin sa Panginoon. Ang sabi nga, ewan ko anong katagayan, yung YOLO. YOLO ba? You only live once. Minsan ka lang mabubuhay, gawin mo na yung pinakamabuti mo. Hindi yung magpakasaya ka sa mundo, kundi gawin mo yung pinakamabuti mong paglilingkod sa Panginoon, sa pamilya mo. Gawin mo yung pinakamagandang relasyon na magagawa mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Gawin mo yung pinakamagandang magagawa mo sa kapwa mo, sa ibang tao. Amen. Ang future ay isa ring opportunity. Oportunidad na magagawa mo. Kaya lang depende ito sa decision natin. Magdidesisyon lang tayo. At magpaplano tayo na kasama ang Panginoon, and at the same time, focus on God. Focus on Jesus. Kapag ka ang focus natin ay ang Panginoong Yesus, nako, 100%, sigurado, panalo. Talo ka kapag ka ang focus mo yung mga bagay na pangmundo. Lugi ka. Kaya maglingkod na tayo sa Panginoon ng buo. Gawin na natin yung pinakamainam natin na paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang paglilingkod sa Panginoon ay walang pagkalugi. Hindi ka malulugi. Ang mga kumpanya naglulugian na. Mga maling maraming mga establishment po dito sa banda po sa atin dito, sa Bataan. Nako, isang taon lang, nag-iba na naman, meron na namang nakapwesto, bakit? Nalulugi. Pero tayo, pag naglingkod sa Panginoon, walang pagkalugi. At benepisyo pa natin ito. Buhay na walang hanggan. Si Apostol Pablo, hindi natinag kasi ang focus niya, ang layunin niya ay yung mabigyan ng karangalan ng Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 1:20 to 21, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi sa lahat ng panahon magkaroon ako ng lakas ng loob upang mabigyan ko, upang sa mabuhay o mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Ngunit para sa akin, si Kristo ang buhay. Tignan ninyo. Si Kristo ang buhay. Mapaparangalan ko siya. Yan. Kamatayan ay pakinabang. Diba? Pakinabang lahat natin yan eh. Kaya salamat sa Panginoon, no? Napakabuti ng Diyos sa atin. Nawa, matuto po tayo dun sa past. Magkaroon tayo ng opportunity ngayon. At sa future, mag-focus lang tayo sa Panginoon. Huwag kang aalis, kapatid. Sabi ko sa bagong kabataan, praise God po sa mga nanalangin para po sa ating youth camp. Nako, salamat sa Panginoon sa ginawa ng Diyos sa mga kabataan po natin. May mga nagtalaga ng buhay. Merong mga nanlamig, talagang ito na naman, nabuhay yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Salamat sa natapos po nating youth camp dito sa District 5. Maraming ginagawa ang Diyos. Nagbago siya ng buhay. Meron po tayong kabataan na in-invite. Ito po ay medyo malapit konti sa atin. Hindi naman natin pamilya. Hindi ko pamilya. Pero ang sabi niya, gusto kong magbago. Sabi ko sa kanya, kapit ka. Kami ay nandito para alalayan ka. Pero hindi kami yung magbabago sa'yo. Isang kabataan po yun. Kaya samahan po tayo ng Panginoon lagi. Tulungan tayo ng Panginoon. No? Magawa yung pinakamabuti. At hanggang sa kamatayan ni Apostol Pablo, hindi siya lugi. Masaya pa siya na naglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Okay? God bless po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Maraming Diyos, salamat po sa kalakasan sa inyong mga salita.
Nagpapasalamat po kami dahil hindi po kami nalugi kailanman, Panginoon. Nang simulan po namin kayong paglingkuran at pag-alayan ng aming buhay. Salamat po sa inyo. Isang mabuting bagay ang maglingkod sa inyo. Gawin ang pinakamabuti habang kami ay nabubuhay. Salamat po sa inyong mga salita. Naway matutunan po namin ito. Matuto po kami sa nakaraan. Gawin po namin yung pinakamabuti namin. Ngayong may oportunidad po kami. At sa darating, Panginoon, mag-focus po kami sa inyo, Diyos. Mag-focus po kami sa mga makalangit na bagay. Salamat po ng marami. Pagpalain yung aming buhay. Pagpalain yung lahat po sa amin. Pagpalain yung mga manggagawa, Panginoon. Ang mga kapastoran, Panginoon, sa iba't ibang lugar, sa buong bansa, sa buong mundo, Panginoon. Pagkaisa inyo kaming mga Kristiyano, Panginoon, na gawin yung pinakamabuti naming paglilingkod at sa paggawa namin ng pinakamabuti naming paglilingkod, marami ang mai-impluwensyahan po namin at makakakilala sa inyo. Salamat po ng marami, Panginoon. Napakabuti po ninyo. Pinararangalan po namin ang inyong pangalan sa araw na ito, Panginoon. Kayong patuloy na kumilos, mag-lead po sa amin sa tamang gagawin po namin sa araw po na ito, Diyos. Marami pong salamat sa inyo ang karangalan, kaluwalhatian, kapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin ng Panginoon, sa Diyos ang papuri sa lahat ng pagkakataon. At Happy New Year po sa lahat, no? Nawa maging maayos at mabuti yung ating mga pamilya at ating mga paglilingkod sa Panginoon. Ingat po sa lahat.